Kasunod naman ng nararanasang init ngayong summer, tiniyak naman ng pamunuan ng Manila Zoo na ligtas sa sakit ang kanilang mga alagang hayop. Kabilang na dito ang pinakasikat na sa zoo na si Mali. Narito ang report ni Dennis Cortez. Siniguro ng pamunuan ng Manila Zoo na ligtas ang kanilang mga hayop kasunod ng matinding init na nararanasan ngayong summer. Ayon kay Dr. Patrick Domingo, Chief Veterinarian ng Zoo, dapat isaalang-alang din ang kapakanan ng mga hayop lalo't madali silang ma-stress ngayong tag-init. We make sure pag talagang mainit ang panahon, pinapaliguan namin yung mga animals at binibigyan sila ng malinis at potable water. Kabilang sa mga pamatid-init sa zoo ang tubig, punong masisilungan at maaliwalas na kapaligiran. Siniguro din ng mga doktor ang masustansyang pagkain para sa mga hayop. Bukod pa rito ang pagbibigay ng mga vitamins at pagsasagawa ng laboratory test para matiyak na malusog ang mga ito. Well, our health program starts before and after the onset of rainy season. Ginagawa namin, ini-fecalysis muna sila. And after that, after the fecalysis, dinideworm namin yung mga animals. After the deworming, then we start the vaccination program. And then after the vaccination program, we give them premixes like antibiotics and vitamins to make sure na they are ready to face kung anong extreme weather conditions this summer. Isa si Mali sa mga bida sa zoo kaya naman hindi na nito pinalampas ang pagtatampisaw sa tubig ngayong tag-init. Kinagigiliwan naman ng mga bumibisita sa zoo ang paglublob sa tubig ni Berta the Hippo. Mahigit 40 taon na ang edad ng hippopotamus, ngunit kapansin-pansin pa rin ang lakas nito lalong-lalo na sa pagkain. Ang leon naman na si Rafi, masigasig na naglalaro ng kanyang bola habang nakatampisaw sa tubig. Paliwanag ng mga veterinaryo, bagamat nakagagawa ng paraan ng mga hayop para labanan ng matinding init, mahalaga pa rin na mabigyan ito na atensyon. Tayo, pag nainitan tayo, naliligo, di ba? Ganon din naman ng hayop dahil sila may buhay. So gusto rin nilang mapaliguan. Ang mahirap lang sa kanila, hindi nila nasasabi kung ano yung gusto nila para kumomportable yung pakiramdam nila. So tayo mga tao na mas nakakaintindi, tayo na lang ang gagawa ng paraan at dadama sa kanilang mga pakiramdam kung ano ba ang kanilang pangangailangan. Yun ay responsibilidad ng isang responsible pet owner. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.